Sige, i-ano natin 'to, i-play natin 'tong kay BBM, pagiging bading niya. Dumistansya ang Malacanang sa inihaing reklamo sa Kamara para patalsikin sa pwesto o ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamina, inisyatibo ito ng ilang mga sibilyan. Lul, tangina, inisyatibo ng ibang mga sibilyan. A few days after magsalita si BBM, meron pa kayong panggap-panggap, may pagpapanggap pa kayo na kunyari itong nangyayaring ito ay ano, tinext nyo kay Katunying, nag-leak. Ulul, style nyo bulok. Saan ka mo makakita, presidente, magte-text ka kay Katunying? Presidente, magte-text kay Katunying? Sino ba si Katunying? Hindi nga member si Katunying ng Presidential Communications Office. Sinong tanga maniniwala ron? Si PRRD nagte-text ba kay Banatbay? Hindi, laging secretary. Kung may kailangan kay Banatbay, yung secretary mag-message kay Banatbay. Pero ito, putang ina niyan, si Bongbong nag-message directly kay Katunying. Si Katunying na nung nakaraan lang kino-call out siya na sobrang corrupt ng gobyerno na kung hindi ka kikilos Bongbong. Ibig sabihin, kinukonsente mo. May mga ganun-ganun yan eh. Style nyo bulok. Tangina, hindi nyo pwedeng linlangin ng tao. Alam nyo to. Alam nyo to, kunyari lang kayo para pagka ganyan, nag-impeachment na ganyan, hindi isisisi sa inyo. No. Alam nyo yan. Ikaw na nagsabi yung una, hindi mo papalagan eh. Hindi mo papalagan mo eh, di ba si Inday? Tapos biglang, hindi naman siya importante eh. So, wag na lang impeachment, ang daming problema ng bayan. Ulul, ginamit mo yung problema ng bayan eh, wala kang sinusolusyonan na problema ng bayan. Ang tagal-tagal mong Department of Agriculture secretary. Wala kang nagawa sa Department of Agriculture. Naglagay ka ng tao diyan. Wala rin namang ginagawa. Wala pa rin namang 20 pesos na kilo ng bigas. Naglagay ka lang ng mga tao diyan para merong umano sa iyo eh, merong sumangga sa iyo eh, 'di ba? Totoo naman na hindi sila mismo ang nag-file. Pero alam ko, tayo maglokohan. Alam ko na kayo diyan, part kayo nung production cast ika nga, part kayo nung mga alam mo 'yun, yung mga tao na involved dito sa mga ganitong gawain. At desisyon din daw ng mga kongresista kung i-endorso ito. Kaya wala raw kinalaman. Why would a sitting president send a message that important to Katunying? Anong relevance ni Katunying? Bakit sa kanya sinend? Tapos si Katunying naman, kung alam mo na yung mensahe na yun is confidential or secret, bakit mo nilabas? Tangina nyo, style nyo bulok. Style nyo bulok. Mga ganyang kaek-ikan nyo, puta, hindi yan uubra sa amin. Alam na namin ang mga karakas ninyo. Tanga na lang ang maniniwala na wala kayong kinalaman dito. Na walang kinalaman yung asawa ng First Lady dito. Hindi nyo nga dinideny eh. Sinabi ni Inday Sara wala naman daw sa gobyerno yan si Lisa Marcos namimigay ng pera eh. Pwede ba yun? Kailan ba namigay ng pera lalong-lalo na sa mga taga-ahensya ng mga ibang ahensya ng gobyerno yung First Lady? Kailan kaya darating yung mga karma ng mga yan? Dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ng Pangulo na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay VP Sara at wala raw itong maidudulot na mabuti para sa mamamayan. Kahapon, inihain ng ilang mga grupo ang reklamo dahil sa umano'y iba't ibang paglabag ni Duterte sa konstitusyon. The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan. And, ba't ikaw ba nagpapa-interview? Di ka naman presidente. Natatandaan ko si Executive Secretary Mijaldea, di naman ganyang kaepal noon. Si Special Assistant to the President Pongo, di naman ganyang kaepal. Pero ito parang siya na presidente, no? Puta siya na nang siya ini-interview. Bawal na talaga interviewin yung presidente, no? Sa bagay.
Eh, at least ito, Chief Justice 'to, matalino 'to. Tsaka ito, alam mong bayaran na kaagad ng mga Marcos 'to kasi nagtatrabaho sa kanila 'to, eh. So, ba't ka maniniwala sa isang tao na ang trabaho depensahan yung mga Marcos? We are not going to encourage that. Any suggestion na political yan or instigated by our side, no. Nanawagan naman si Senate President Chis Escudero sa mga kapwa senador na wag nang magkomento ukol sa impeachment complaint. Ayon kay Escudero, mahalagang tugunan nila ang reklamo ng patas at walang pinapanigan. Senado ang magsisilbing impeachment court sakaling aprubahan ito ng Kamara. Samantala sa isang pahayag na Patas at walang pinapanigan. Gumaganyan ka pa, Chis Escudero. Style mo, bulok. man sinabi ni Attorney Harry Roque na hindi raw kinagulat ng kampo ni VP Sara ang isinampang impeachment laban sa Vice Presidente. Git ni Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte, malaking budol daw ang sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment dahil alam naman daw ng lahat na may basbas niya ito. Inililihis lang daw nito ang atensyon ng taong bayan sa mga mas mabibigat na issue sa lipunan gaya ng kagutuman at lumalalang kriminalidad, maging ang kakayahan ng Pangulong maging pinuno ng bansa. Well, they are actually enjoying this fiasco, the impeachment fiasco. Totoo yung sinasabi ni Harry Roque na pinaiingay talaga nila to na yung mga nag-connive with them, pinaiingay talaga tong issue na to para malihis tayo sa issue ng SSS, GSIS, PhilHealth, presyo ng bigas, presyo ng bilihin, pagdadrugs nila, di umano. Yung pang problema ng bayan natin, yan lumalaki na naman bilang ng mga lumalakas na naman yung NPA sa Pilipinas, tumataas na krimen, daming drugs. Para mawala tayo doon, nandito tayo. Natin, dinidepensa si Inday Sara. So sige, parang yung mga Duterte, hindi nila makita kasi ang galing ng mga DDS eh. Putang ina, lahat ng ginagawa nating kabulastugan na check nila eh. So banatan natin yung mga Duterte para maubos yung time nila. Nakakadepensa sa mga Duterte kasi mga Dutertards yan eh. Mga zombie ni Duterte yan eh. Basta kinanti natin ng mga Duterte at tinrabaho natin mga Duterte, etong mga to makakalimutan nito yung mga issues ng bayan natin. Magrarally tong mga to, Duterte, ganun. Makakalimutan nila na wala palang bigas, mahal ang bigas, madaming droga, makakalimutan nila yan. So tayo, habang nag-busy sila, tayo naman, sige, ubusin natin pera ng taong bayan. Ingay-ingay nyo o sige, putangin na nyo, ubusin namin pera nyo. Ganun ang ginagawa ng mga yan. O kaya tayo naman, masyado tayong nakafocus dito. Kaya nga sabi ko sa inyo hindi lahat ng tao pwedeng magpunta dyan sa EDSA na yan. Kasi yung ibang tao baka hindi lang sila nakafocus sa pagtatanggol sa mga Duterte, nakafocus din sila sa pag-i-expose ng mga totoong nangyayari sa bayan natin. So wag tayong masyadong, kumbaga, yes, let us support the Dutertes, let us spend our time, effort to support them, pero let us not give our 100% of our time diyan sa pagtatanggol sa kanila because ang daming problema ng bayan natin na nakakalimutan. Ang daming problema ng Pilipinas na hindi na natin nakikita, hindi na natin napapansin dahil focus tayo masyado dito sa issues na ibinabato nila kay Inday Sara na kayang-kaya naman yan ng mga Duterte.